Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Gising na, good morning ha. Bangon na at mapag-uulian ho tayo ng mga chismis pagka patutulog-tulog kayo dyan. Okay mga kababayan, pag-usapan ho natin etong negosyo ho ng mga pamilya subdivision. Ito hong sila Bilyar. Na kung saan mga kababayan, tumatakbo ho yung kanilang isang kapamilya, kaanak, bilang senador, no? Nagkaroon pa ho siya ng kapal ng muka para tumakbo sa national. Walang iba ho kundi si Camille Villar. Palakpakan natin. Palakpakan natin. Baka sabihin, pangit yung intro natin, di ba? O, baka masabi pa kayo, ha? Ganda ng intro natin. O, ito mga kababayan, alam niyo naman ho, viral trending ho ang usapin ho dyan sa lungsod ng Bulacan na kung saan pahirap sa taong bayan ang negosyo ho ng pamilya Villar na kung saan tinatawag ho yung kumpanya ho na Prime Water. Okay, dati ho mga kababayan dyan ho sa Bulacan ay okay naman ho ang supply ng tubig, maganda ang tulo ng tubig sa gripo. Nung solo pa ang water district na nagbibigay ho, nagsusupply ho ng tubig sa lungsod, lugar ho ng Bulacan. Pinagtataka nga ho ng mga taga Bulacan, bakit ho umanib pa, nakipag-sosyo pa itong water district sa negosyo ho ng mga Villar, yung tinatawag hong Prime Water. Okay naman ang konsumo, okay naman ang operasyon, maganda ang supply ng tubig. Okay naman daw sa mga taga Bulacan kahit may sumosyo doon sa water district. Ang problema mga kababayan, imbis na mas mapaganda yung supply ng tubig dahil dati nang mas maganda, mas dalong gumanda dahil may sumanib na kumpanya at nagmamay-ari, napakayaman tao mga Villar. Bakit daw biglang naging worse kung kailan naman daw may umanib na kumpanya? Kasi kadalasan naririnig natin dating pangit yung pamamalakad ng kumpanya, nung may sumanib, nung may sumosyo, dun gumanda, di ba, no? Ito baliktad, nung single lang yung kumpanya na water district na nagsusupply ng tubig sa Bulacan, ang ganda ng operasyon, ganda ng supply ng tubig, mababa ang konsumo, ang bill. Kung kailan naman mayroong umanib, sumosyo, tsaka naman naging worse ang supply ng tubig. Naging pangit ang operasyon. Naging mahal ang konsumo kahit mahina ang tubig. Yun ang pinagtataka mga kababayan. Siyempre, nabalitaan ho ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ang ating presidente dito sa ating bansang Pilipinas. Pinaiimbestigahan ho yan Pinaiimbestigahan ho yan. Meron pa ngang usap-usapan, pag-uusapan yata sa Senado yan. Baka si Pangulong Bongbong na ang sumunod sa Senado. Para maimbestigahan niyang prime water na yan. Ang masama pa nito mga kababayan, hindi lang daw Bulacan ang nakakaranas ngayon ng pangit na supply ng prime water at mahal ng konsumo. Bill ng prime water sa mga sinusupplyan nila ng tubig. Hindi lang daw Bulacan. Meron at iba't ibang lungsod sa Pilipinas. Ang naririnig ko yata, isa yung Cavite. Tama, kung hindi ako nagkakamali. So, ibig sabihin, itong kumpanya ng mga Villar na tinatawag na prime water, tawag dito, isa-isa na hong sinasakop ang buong Pilipinas para maghasik ng lagim. Para maghasik ho ng hindi magandang operasyon ng pag-supply ng tubig. At habang nararanasan ng taong bayan na pangit ang operasyon, pagbibigay ng supply ng tubig sa bawat lungsod din sa Pilipinas, kung lalawak at lalawak pa yan, habang ganun, naniningil pa ng mahal na konsumo. Aba, teka. Matindi, no? Pinaiimbestigahan ho yan ng
ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Basahin ho natin ito. Pakinggan muna natin ito. Si Undersecretary Attorney Claire Castro. Ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Sabi po natin na... Yan ha, mga kababayan. According kay Undersecretary Attorney Claire Castro ng PCO, walang puwang sa bansang Pilipinas. Ang mga ganitong klaseng kumpanya na kumbaga sa isang gamit sa merkado substandard. Walang wenta. Dapat niya itapon sa basurahan yung prime water na yan. Walang puwang dito sa bansang Pilipinas, according dito kay Undersecretary Attorney Claire Castro ng PCO. Palakpakan natin si Undersecretary. Sa totoo lang, mga kababayan, napakahirap mag-adjust sa isang bahay kapag mahina ang tubig. Isipin mo, mga kababayan, pasakit yan Sa umaga, gigising ka ng mas maaga. Kailangan mo mag-adjust para magpuno ng tubig. Diba? O pwedeng pagdudumi ka, hindi agad lumubog yung dumi mo sa bowl. Dahil mahina yung ibinaksak mong tubig. Paghuhugas ng pinggan sa kusina po, pwedeng matagal lalo dahil mahina ang baksak ng tubig. So, alam mo yun, pahirap itong kumpanyang ito. Tapos yung anak niya, anak ng mga bilyar, si Camille Villar, pagtutungtong sa entablado, puro magaganda ang binabanggit sa entablado, masasarap painggan sa tenga, nakeso ganyan, pag nanalo, keso ganyan. Mismong negosyo nyo, putik pahirap. Tapos magsasalita ka ng ganun sa entablado, hindi ka ba nahiya, ma? So, saan humuhugot ng kakapalan ng mukha ito si Camille Villar na kapag ganalo, ganyan, ganito, ganyan, ganito. Kapag ganito, kapag ganyan. Ang pangarap daw ng tao ay magkaroon ng sariling tirahan, ganito, ganyan. Aanin mo tirahan, putik tubig sobrang hina, walang supply. Kaya ay plano ho ni Pangulong Bongbong paimbestigahan ho yung prime water na yan na nagsusupply sa iba't ibang lungsod na rito sa Pilipinas. Malamang ipag-uutos niya sa Senado yan. Kaso, ay to the rescue ho, mga kababayan. To the rescue ho, ito si VP Inday Sara Duterte. Dito ho sa pamilya Villar. Dito ho sa negosyo ng Villar na prime water, to the rescue. Mga taga Bulacan. Halimbawa lang na may mga DD shit dyan sa Bulacan. Ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo rito kay Camille Villar na kung saan kaalyado ng anak ng puon nyo na si VP Inday Sara Duterte? Boboto niya yan? Boboto niya yung ganyan? To the rescue naman ho, ito si VP Inday Sara Duterte. Pakinggan natin to. Na hindi nila kayang... Naniniwala si Vice President Sara Duterte na panibagong panggigipit na naman ng Marcos administration na pagpapaimbestiga nito sa water company ng pamilya Villar. Kasunod ito na pag-endorso ni VP Sara sa kandidatura ni Representative Camille Villar sa pagkasenador. Asya ng utak na itong babaeng ito, no? Paiimbestigahan yung prime water. Na nagsusupply, na hindi magandang pag-supply, mahal ang konsumo sa iba't ibang lungsod din sa Pilipinas. Sabi mo, panggigipit? Ano pinagsasabi? Paano naging panggigipit ito, Ma'am BP? Ang involved dito taong bayan.
At hindi bilyar ang iimbestigahan, prime water. Ano pinagsasabi mo? Ang problema kasi rito kay Ma'am BP Inday Sara Duterte, may masabi lang kahit wala nang kasustansya, kahit wala nang kakwenta-kwenta, okay na no? Huwag ka na lang kaya magkomento. Huwag ka na lang kaya mag-comment. Sanay na rin naman kami. Kasi nagko-comment ka nga, palpak naman. Ayon sa pangalawang Pangulo, wala nang ginawang administrasyon, kundi ang atakehin ang mga personalidad na hindi nila kayang bayaran at patahimikin. Ito ay salipaan niyang atupagin ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng bayan at ang pagkamit ng kapayapaan. Malamang, dahil lahat naman ng galawan. Pag-atake ng personal? Inatake ba ni Pangulong Bongbong ng personal ang Bilyar? Si Camille Bilyar? Ang iimbestigahan dito, prime water. Prime water, siguro kasama na yung district water district or district water, basta ba, ano yan. Yun ang iimbestigahan. Sasabihin mo, ataking personal. Ikaw nga uma-ataking personal eh. Nakakalimutan mo, tumuntong ka sa Maynila. Anong sabi mo? Yung mansanas, isaksak sa bunganga ni Congressman Joel Chu hanggang mamatay. Yun ang personal. Ano ka ba? Nasa katinuan ka ba? Hindi mo na malaman kung nasa katinuan to eh. Ha? Ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pagkatapos. Tingnan mo ha. Tingnan mo yung statement niya. Wala na raw ginawa itong administrasyon na ito. Kung ganito ganyan. Hindi ang ginagawa raw hindi daw dahil para sa ikakaunlad ng taong bayan. Puro pa may personal daw sa kalaban sa politika. Hindi raw iniintindi yung ikakaunlad ng taong bayan. Paano unlad ng taong bayan? Kung yung mismong trabaho mo, hanap buhay mo apektado dahil yung tubig sa inyong lugar ay mahina. Wala na talaga. Ang baba ng IQ. Ano ba yan? Kaya nga paiimbestigahan ito dahil apektado rito ang kaunlaran ng Bulacan. Ulitin ko ha, paano makakapag-move on ng maganda, makaagalaw ang mga taga-Bulacan, makakapaghanap buhay ng maayos kung ang tubig nga mahina? Hindi ba apektado ang kaunlaran doon, di ba? Tapos sasabihin mo, wala nang ginawa ang administrasyong ito kung ano-ano na lang. Hindi, ang isipin dapat ikakaunlad ng taong bayan. Ito nga yun eh. Meron bang maunlad ng isang lungsod, maunlad ng taong bayan dyan, ang tubig mahina? Paano nangyari yun? Wala na talaga ito. Ano na ito? Kumbaga sa ano na lang ito, may masabi na lang. May masabi na lang ito eh. Pero kung wala nang silbi. Wala nang saysay, wala nang kulay, wala nang laman mga pinagsasasabi nito. Pakinggan pa natin ito sa balitang to. Pumunta naman ho. Sawa po ng Diyos, wala. Vice President. Pakinggan mo ha, BP Inday Sara Duterte. Di ba sabi mo kanina doon sa interview sa'yo? Wala na ginawa ang administrasyong ito, kundi atakihin ng mga kalaban nila sa politika. Hindi iniintindi yung ikakaunlad ng taong bayan. Sabi ko nga sa'yo, pakinggan mo itong mga video to, statement ng mga taga-Bulacan. Kung hindi apektado ang pag-unlad nila doon sa tubig, para sabihin mong dapat ang isipin yung ikakaunlad ng taong bayan, ang gulo mo. Sara Duterte sa politika. Ang utos si Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ng prime water na pagmamayari ng mga bilyar. Sagot niya yan nang tanungin kung may kinalaman ng utos sa pag-endorse niya kay senatorial candidate Camille Villar.
Ang sabi naman ng ilang customer ng Prime Water sa Bulacan at Cavite, matagal na silang problemado sa tubig gripo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Puno ng water containers ang bahay ni Isidro sa Malolos, Bulacan. Dahil kasi sa problema sa water concessionaire na Prime Water, napipilitan siyang mag-igib. Hindi lang po ako nag-report papupuntahan daw po. May pumunta naman po. Sawa po ng Diyos, wala pa po. Biro niyo po, buhat dito, binubuhat ko po yung tubig, yung 2 container. Hihinto ako doon sa malayo-layo rin. Nagpaplano na nga po akong patayo ng kahit na isang tubo na poso eh. Dito sila kumukuha ng tubig sa isang bahay sa bungad ng Eskinita. Pila-pila ang mga container ng mga nakikiigib kanina. Mula rito, mahigit 100 metro ang nilalakad niya pa uwi ng bahay. Ang kwento ni Sir, mga 7 months ago daw, humina yung tulo ng gripo nila. Pero 5 months ago, ito nawala na raw talaga completely. Kaya kailangan nang mag-igib dahil wala na talagang tulo yung tubig. Dati, sa kapitbahay na si Rosario lang daw siya nakikiigib. Pero isang buwan na rin napakahina ng tulo rito. Kaya pati sila Rosario, nag-iigib na sa labas. Magkano po ba yung buwan-buwan dyan? 600 po. 600, tas walang tubig? Opo. Kasi po ano po kami, marami pamilya. Ha? Ang konsumo, 600 pesos? Pero walang tubig? Ano yan? Tapos ito si Camille Villar, nasa entablado. Kung ano-ano mga sinasabi, pag nanalo siya, ganito ganyan, ang mga plataforma. Eh, mismo negosyo nyo na, hindi nyo pa maayos. Tapos sabi naman ni Ma'am BP Inday Sara Duterte, ang dapat daw isipin ng Pangulong Bongbong, kakaunlad ng taong bayan, hindi rin panggigipit. Sa tingin mo, hindi ba kaunlaran ang iniisip ng administrasyon dito na dapat imbestigahan para umayos ang tubig? Hindi ba kasama kaunlaran dyan? Paano uunlad ang tao dyan? Araw-araw nag-iigib. Apektado ang buhay nila. Isipin mo nila kung nagtatrabaho sila araw-araw sa isang mall. Imbis na matutulog pa sila sa madaling araw, ipapahinga pa nila, kailangan nila gumising ng sobrang aga. Kailangan nila mag-adjust. Kahit hindi pa oras ng pasok nila, kailangan nila gumising ng sobrang aga para mag-igib lang. Hindi ko malaman sa utak nito eh. Yung pamilya po. Gaano kahirap yan sa inyo ngayon? Summer pa, Init. Sumasalok po. Sa Dasmariñas, Cavite, may himutok rin ang mga residente. Sana matulungan naman nila kami. Kasi hirap na hirap po kami. Sobra. Ang inahanap ngayon ng tao, yung makaalwa ng pakiramdam. Pero hindi nangyayari. Problema dumagdag ang bill, dire-diretso naman talaga ang bill doon eh. Pero wala ka man lang makitang magandang pamamarana para magtaksid ang mga consumer. Dahil sa mga reklamo ng customers, papaimbestigahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water na pagmamay-ari ng pamilya Villar. Mula nang pumutok ang issue, hinihinga na namin ng pahayag ang Prime Water pero wala pa itong pahayag. Pinuntahan namin ang opisina ng Prime Water sa Malolos pero walang mga opisyal dahil holiday. Patuloy ang aming pagsisikap na makuha ang panig ng kumpanya na pagmamay-ari ng pamilya Villar. Nabibilangan ni Representative Camille Villar na kabilang sa senatorial slate ng administrasyon. Sa tingin ni Vice President Sara Duterte, may kinalaman ang hakbang ng Malacanang sa politika at sa pag-endorso niya kay Representative Villar. Malamang dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi narinig nyo? Ganito klase utak ng Vice President natin. Wala na raw siyang ginawa. Wala na raw ginawa ang administrasyong ito kundi para sa kapayapaan ng tao at para sa kauunlad. So, ibig sabihin, itong tubig sa isang lungsod, kapag mahina, hindi apektado ang kaunlaran ng tao. Wala na talaga. Butik, parang anong-ano natin yung level nila ng utak.
Anong klaseng Vice President ito? Ganito ang sagot? Ibig niyo sabihin, ma'am, itong tubig, walang kinalaman sa pag-unlad ng tao? Wala na talaga. Lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga taong hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya... Okay, kayo naman mga reporter na nandiyan dyan, sana man lang, sumagot man lang kayo. Ma'am, di ba ho, sabi nyo, wala nang ginagawang administrasyon para sa ikaunlad ng tao? Di ho ba't apektado ang kaunlaran ng tao? Kasi ginagamit ho ang tubig sa pang-araw-araw. Bago pumasok sa trabaho, bago ganyan, bago ganito. Paano mo masasabi ang isang lugar, maunlad? Paano mo masasabi ang tao, maunlad dun sa lugar na yon? Kung wala silang mga tubig, hirap. Apektado, siguro yung mayayaman dyan sa Bulacan, kaya mag-produce ng maraming tubig. Kumontak lang yan sa mga nagdi-deliver ng tubig. Kahit gaano kamahal. Paano yung mga nasa tamang level lang ng buhay? Na umaasa sa gripo lang. At buwan-buwan nagbabayad. Paano yun? Ha? Anong klaseng, pangalawang pangulo ito? Sobrang nakaka-disappointed. Grabe. Bilhin. Hinihintay pa namin ang reaksyon ng Malacanang sa sinabi ni Duterte. Pero kahapon, nang tanungin ang palasyo kung kumpiyansa pa rin ang administrasyon sa kakayanan ni Villar sa gitna ng issue sa isang kumpanya ng kanyang pamilya. It depends on how she will perform. If we will have this trust on her, well, we have to give it to her. But he should prove that she could perform as a leader. With this issue regarding Prime Waters, if there's a need for them to resolve the issues. Mr. Kibuloy? Kibuloy daw. Aba na ho yan. Kasama pa si Kibuloy. Okay mga kababayan, disappointed ako grabe rito. Sa ganitong klaseng pahayag, klase ng paliwanag, mga tuwiran itong ating pangalawang Vice President. Ay nako. Wala tayong magagawa. Naupo na yan Naboto na Adjust na lang tayo. Okay mga kababayan, kita-kita. Bye-bye po.